Levitiko, Kabanatang 6. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, kung ang sino man ay magkasala at sumuway sa Panginoon na magbulaan sa kaniyang kapwa tungkol sa isang kabilin o sa isang sanla o sa nakaw o pamighati sa kanyang kapwa o nakasumpong ng nawala at ipinagkaila at sumumpa ng kasinungalingan sa alinman sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkasalahan, ay mangyayari nga na kung siya'y nagkasala at naging salarin, na isauli niya ang ninakaw o ang nakuha sa pagpighati o ang habiling inihabilin sa kanya o ang bagay na nawala sa kaniyang nasumpungan o anumang bagay na kaniyang sinumpaan ng kabulaanan na isasauli niyang buo at daraddagan pa niya na 5 bahagi niyaon. Sa may-ari ibibigay niya sa araw na pagkasumpong sa kanya na siya'y may kasalanan. At dadalhin niya sa Panginoon ang kanyang handog dahil sa pagkakasala, isang tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan, ayon sa iyong pagkahalaga, at ibibigay sa saserdote na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At itutubos sa kaniya ng saserdote sa harap ng Panginoon, at siya'y patatawarin tungkol sa alinmang kaniyang nagawa na kaniyang pinagkasalanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na iyong sabihin, ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin. Ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga, at ang apoy sa dambana ay papapanatilihing nagniningas doon. At isusuot ng saserdote ang kanyang kasuotang lino at ang kanyang mga salawal na kayong lino, at itatakip niya sa kanyang katawan, at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. At magubad siya ng kanyang suot, at magbibihis ng ibang mga kasuotan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papanatilihing nagdidingas doon, hindi papatayin, at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga, at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Ang apoy ay papanatilihing nagdiningas sa ibabaw ng dambana, hindi papatayin. At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina. Iahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. At kukuha siya ni Aaron ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis ni Aaron, at ng lahat na kamangyan na nasa ibabaw ng handog na harina, at kanyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy na alaala ni Aaron sa Panginoon. At ang labis na handog ay kakanin ni Aaron at ng kanyang mga anak. Walang libadurang kakanin sa dakong banal, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan kakanin nila. Hindi lulutuing may libadura. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy. Kabanal-banalang bagay nga, naggaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. Bawat lalaki sa mga anak ni Aaron ay kakain ni Aaron na pinakabahagi nila magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi,
sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sino mang humipo ng mga iyan ay magiging banal. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang inihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahira ng langis. Ang 10 bahagi ng 1 ipa ng mainam na harina na pinakahandog na harina magpakilanman. Ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. Sa kawali ihahandang milangis, pagkatigmak ni Aaron dadalhin mo, lutong putol-putol na iaharap mo ang handog na harina na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ang saserdoteng pinahira ng langis na mahalili sa kanya, na mula sa gitna ng kanyang mga anak ay maghahandog ni Aaron. Ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. At bawat handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat, hindi kakanin. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sabihin, ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan. Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin, ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan. Sa harap ng Panginoon, kabanal-banalang bagay nga. Ang saserdoting maghandog ni Aaron dahil sa kasalanan ay kakain ni Aaron. Sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Anumang humipo ng laman ni Aaron ay magiging banal. At pagka pumilansik ang dugo sa alinmang damit, ay lalabahan mo yaong napilansikan sa dakong banal. Dadapwat ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin, at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain ni Aaron, bagay ngang kabanal-banalan. At hindi kakanin ang anumang handog dahil sa kasalanan. Kung may dugo, niyaoy ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal, sa apoy nga susunugin.